Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Merong isang bagay na alam natin na hindi tayo makakatakas dito sa bagay na ito. Yung tinatawag nating death o kamatayan. Kahit anong edad natin. At maging kahit anuman ang ating katayuan sa buhay, darating at darating pa rin ang araw na matatapos ang ating buhay dito sa daigdig. Now, probably hindi natin alam kung paano ang mangyayari na tayo mawawala dito sa daigdig. Hindi natin alam kung saan, kung anong oras, at kung anong structure or anong sitwasyon ang ating haharapin bago tayo pumanaw dito po sa daigdig. Pero ang alam natin, rest assured, siguradong darating ang kamatayan sa buhay ng bawat isa sa atin. At pag dumating ang araw na yan, may isang tanong. Tanong na higit na napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Saan mapupunta ang ating kaluluwa pagkatapos kong mamatay? Maraming mga tao ngayon, hindi sila sigurado, wala silang kasiguraduhan sa sagot. Ang sabi nila, sana, ligtas ako. Merong word na sana. At meron din namang mga ibang tao nagsasabi na mabuti naman ako, mabait naman ako, wala akong inaway, kaya baka ako'y mapupunta sa langit, magkakaroon ako ng kaligtasan. Sana nga. At meron akong nakausap before, sabi niya, Pastor, wala naman nakakaalam yan. Malalaman mo yan pagka namatay ka na kung mapupunta ka sa langit o hindi. Pero mga kapatid, posible po ba? Posible ba na habang tayo ay nabubuhay pa dito sa daigdig, maaari na ba nating malaman ngayon pa rin, o ngayon din na tayo ay mapapasa Diyos magpakailanman? Makakapiling natin siya? Makakasama natin siya? Maaari ba yun? Posible ba yung bagay na yan? Habang tayo nabubuhay, meron na tayong kasiguruhan? Napakahalagang tanong po ng bagay na yan sa buhay natin. At lagi itong pinag-uusapan, kaya susakatin nyo, no, hindi lang 1 taon, 10 taon mula ngayon, pagkos, pag ito pinag-uusapan, hindi taon eh. Ang pag-uusap dito ay buhay na walang hanggan. Magpasa walang hanggan. Now, isipin niyo po muli, kung sakaling dumating na itong bagay na ito sa ating buhay, meron kaya tayong magagawa? Kaya ba natin pigilan ang kamatayan? Napakahirap. Wala talagang tao na kahit pa sabihin lang makaka-imbento sila ng longevity na tabletas para madagdagan yung buhay nila. Sooner or later ay dadating pa rin ang panahon na harap ka sa kamatayan. Kasunod po nun, pwede rin ninyong panghawakan na marami akong pera, kaya pag namatay ako, okay lang. Ang katotohanan naman, hindi mo naman madadala ang iyong salapi sa langit. Hindi mo madadala ang iyong posisyon sa langit. At kahit gaano karami ang iyong ginawa dito sa lupa, hindi mo siya matatangay papunta sa kabilang buhay. So kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kasikat, kahit pasabihin mo na ikaw ang may-ari ng daigdig, ang kasiguruhan ay nakikita sa pananampalataya ng isang tao. Meron ba akong buhay na walang hanggan sa Diyos? Yan po yung aalamin natin ngayong umaga. At magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong talata ay matatagpuan natin sa aklat ng unang Juan, Kabanata 5, talata 13.
Isang verse lang po tayo ngayong umaga. Ang buhay na walang hanggan. Samahan niyo akong basahin ang talatang 13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman nyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Aming mapagmahal at banal na Diyos sa langit, maraming salamat po sa pagkakataong muli kaming binigyan ng pagkakataon na magtipon upang una't higit sa lahat ikaw ay sambahin, makinig sa iyong salita. Salamat din po, Panginoon, sa daigdig na aming tinitirahan, pagkamat punong-puno ng pangamba, punong-puno ng pagdududa, punong-puno ng kawalan ng katiyakan. Subalit mayroon kaming iyong salita na nagbibigay sa amin ng katotohanan at tunay na pag-asa. Panginoon, habang pinag-aaralan namin ang talatang ito, umagang ito, tulungan mo kami na maunawaan ang napakahalagang mensahe tungkol sa buhay na walang hanggan. Kasama po rin yung katiyakan ng aming kaligtasan. At sa umagang ito, kung meron tayong kapatid na merong puso na takot, nag-aalinlangan, bigyan mo po siya ng kapayapaan at kasiguraduhan sa maririnig niyang mga talata na aming pag-uusapan ngayong umaga. Alisin mo po, Panginoon, ang anumang bagay na makakahadlang sa aming pakikinig, pag-aaral. Bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso, isip na bukas, at puso na handang sumunod sa iyong salita. Naway hindi lamang kami magkaroon ng kaalaman, higit sa lahat, matutunan namin, Panginoon, ang pagkakaroon ng katiyakang pananampalataya at malalim na pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Gamitin mo po ang iyong salita upang palakasin ang bawat isa sa amin na mahina, aliwin ang mga nag-aalala, ituwid ang aming mga ligaw na isip, at ilapit ang bawat isa sa iyong paanan. Ang lahat ng ito ay aking hiling sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Nung nakaraang linggo, kung naalala nyo, nagpaliwanag si Apostol Juan ng maliwanag tungkol sa patotoo ng Diyos, tungkol sa kanyang anak na si Jesus. Kung naalala niyo, binigyan din niya na hindi lamang ito nanggagaling sa opinyon ng tao, at ito'y dapat nating panawalaan kasi galing mismo sa bibig ng Panginoong Diyos. Siya mismo ang nagsabi, ang patotoo na ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, ang tunay at Kristo, nagkatawang tao, na siyang namatay upang akuin ang lahat ng kasalanan ng buong sandaigdigan. Diyos mismo po ang nagbigay ng patotoo na ang Panginoon ay ang anak ng Diyos. Sinabi niya na naparito ang Panginoon. Naalala niyo sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Tubig nung binautismohan ng Panginoon, yung dugo, yung krus ng Kalbaryo, yung kanyang kamatayan. Now, mahalaga rin po, nakita natin nung nakaraang linggo, dahil nga mayroong mga maling mga nagtuturo noong mga panahon na yon, para sa kanila, magkahiwalay daw yung Jesus at saka yung Kristo, hindi daw nagkasama, at nung nasa krus na ang Panginoong Jesus, wala na daw yung Kristo doon, iniwan ang ating Panginoong Hesus, na malayong malayo dun sa patotoo ng Diyos, na siya mismo nagsabi, mula panimula ng ministeryo, gawain ng Panginoon, hanggang sa dulo ng kanyang kamatayan, ando doon maliwanag na nabanaag ng mga tao ang kadakilaan, kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos. Ang Hesus na nabautismohan sa tubig, siya rin yung Hesus na nagbuhos ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. At higit sa lahat, meron pang isang bagay na mahalaga na dapat nakatatak din sa isip natin. Bukod sa tubig at dugo, meron pang isang nagpapatotoo na talagang pinalakas pa rin ang katibayan ng pagiging anak ng Diyos at pagiging Diyos ng Panginoong Hesus. At yun ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Nagpapatotoo sa katotohanan ito. Kaya nga, hindi tayo nagkaroon lang ng katang-isip para tanggapin itong bagay na itong pananampalataya. Pagkos maliwanag, dapat nakita natin
na yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos ang siyang nagbibigay ng daan upang magkaroon tayo ng tawag natin doon sa ministry ng Holy Spirit, conviction. Ang Holy Spirit mismo ang kumatok sa puso natin upang magising, mabuksan yung ating pananampalataya sa tunay na tagapagligtas at tunay na dakilang Diyos. Tayo po ay nananampalataya dahil ang Panginoong Hesus ay tunay na Panginoon at ito'y pinapahayag ng salita ng Diyos at pinatunayan mismo patotoo ng Diyos. Now, kung ang Diyos ang nagbigay ng ganitong maliwanag na patotoo tungkol sa kanyang anak, ang isa pang napakahalagang tanong na dapat nating itanong din, ano naman ang magiging epekto nito sa ating pananampalataya patungkol po sa pinagsasabi ko kanina, kaligtasan at katiyakan. Anong relasyon meron mangyayari sa buhay natin? At ano ang magiging sanhi, magiging resulta kung tayo nananampalataya ng tama sa bagay na ito? Kaya ngayong araw, ating pag-uusapan ang mga tanong na ito. Paano natin malalaman na mayroon tayong buhay na walang hanggan? Dahil ito yung pinakamahalagang katiyakan na maaari nating taglayin sa buhay na ito at hindi ang katiyakang binibigay ng daigdig at ng opinyon ng mga tao. Ito'y galing sa katiyakan na meron tayong assurance na makakapiling natin ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Hesus, magpakailanman. Mga kapatid, nais po ng Diyos na tayong mga tunay na mananampalataya ay magkaroon ng tunay na katiyakan, magkaroon ng tunay na kaligtasan at tunay na buhay na walang hanggan. Hindi kailanman ang Panginoong Diyos nagnais na tayong mga anak ng Panginoon ay mamuhay takot sa pagdududa at saka pangamba. Kaya merong salita ng Diyos at sa pamamagitan ng salita ng Diyos, binibigyan niya tayo o bibigyan tayo ng katiyakan at kaligtasan. Now, yung pong inyong program, nandyan yung verse 13. Napakahalagang talata pag ang pag-uusap ay kaligtasan at katiyakan. Matapos pakita ng Apostol Juan sa kanyang buong liham ang mga katibayan na ang tunay na pananampalataya ay galing sa salita ng Diyos, sabi niya, bakit niya ito muna yung tanong, bakit niya isinulat ang mga bagay na ito? Sumagot siya, no? Sabi niya, isinusulat ko ang mga bagay na ito upang, ano yung unang phrase? Malaman ninyo. Okay? Malaman ninyo. So, yung mga taong nagtatanong, kung saan nila hinahanap ang paraan, daan para makita ang kaligtasan, nandito po sa talatang ito. Pinapaalam mismo ng Diyos sa atin ang paraan upang malaman natin, mga mananampalataya, na tayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Kung papansin ninyo, hindi basta sumulat ang Apostol Juan para lang siya magbigay ng informasyon. Bagkus, isinulat niya ang kanyang liham na ito upang maging kalakasan natin, kalakasan ng ating pananampalataya at mabigyan tayo ng tunay na pagdama doon sa katiyakan, pangunawa at kasiguruhan, kaligtasan, ano man ang tawag natin yan, bilang mga mananampalataya. Sa buong aklat po kasi ng unang Juan, kung naalala natin, inilatag ng Apostol Juan ang mga palatandaan ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Yung mga nanampalataya sa Panginoong Hesus bilang Kristo, bilang anak ng Diyos, umibig sa Kanya, sumunod sa utos, namuhay, at lumaban sa pagsubok, sumunod sa utos ng Diyos, nanampalataya, nagmahal sa Diyos, nagmahal sa kapatid, ipinamuhay yung mga utos ng Diyos, namuhay na patuloy na lumalaban sa kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya, umapasa sa mga pagsubok, nanatili sa katotohanan, etc., etc., nangyari sa buhay ng isang mananampalataya kapag nakilala niya ang ating Panginoong Hesus. Now, kaya po, ang unang Juan ay hindi lamang tanong kung naligtas na ba tayo. Sa halip, tinutulungan tayo ng talatang ito
na suriin natin na ang tunay na katibayan ay mangyayari kapag ang isang tao ay lumapit sa Panginoong Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun yung unang bahagi ng talata, yung unang phrase, upang malaman ninyo, and then sumunod na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos. Ano pong tinutukoy nun? Ano tinutukoy ni Apostol Juan dyan? Tumutukoy siya sa mga totoo, tingnan yung katabi nyo, totoong nanampalataya at nagtiwala sa Panginoon. Yan yung tinutukoy niya. No? Kasi merong hindi faith ang tawag natin fake. Hindi siya tumanggap, siya ay nagpanggap. Kaya malabo yung kanyang kaligtasan. So itong sa inyong sumampalataya sa anak ng Diyos, tumutukoy sa, banggit ni Apostol Juan, tumutukoy sa mga totoong nagtiwala sa Panginoong Diyos, Jesus. Kapatid, ang pananampalataya po kasi ay hindi lamang ito pagsang-ayon sa isip ng ating Panginoong Jesus. Hindi lang ito, parang sinasang-ayon na natin. Ano bang karamihan sa pagsang-ayon ginagawa ng mga tao? Naniniwala sila na ang Panginoong Jesus ay umiiral lang. Pag nagtanong ka dyan sa labas, lalo na religious, kilala mo ba si Jesus? Anong sasagot nila? Hindi o oo? Oo. Oo. Pero parang pag-iral lang ng Panginoong Jesus ang kanilang paniniwala, wala talaga sa puso. Kasi kung nasa puso yon, marami siyang bagay na hindi nagagawin sa buhay niya. Mananampalataya siya, mag-aaral siya ng salita ng Diyos, susunod siya sa utos, ipapamuhay niya ang salita ng Diyos. Pero kung ang tao ay walang ganon, sinasabi niya na naniniwala siya sa Panginoong Jesus, hindi siya talaga totoong sumasampalataya. Peke yung kanyang pananampalataya. Kasi ang pagtitiwala sa Panginoong Jesus, sa kanyang anak bilang tagapagligtas, ay magkakaroon nito ng pagsisimula ng pag-establish ng pundasyon sa buhay niya. Magkakaroon ng pagbabago. Ang sabi, ang sino mang nakipag-isa sa Panginoong Jesus, siya ay magiging bagong nilalang. Mawawala yung mga luma, mapapalitan ng mga bago. Kaya kung ang katayuan mo ngayon bilang anak ng Diyos ay luma pa rin yung sistema, baka hindi ka talaga totoong manggap o sumampalataya sa Panginoong Jesus. Now, mayroong isang ilustrasyon sa Marcos 5:25 hanggang 34. Aklat ni Marcos, Kabanata 5, talatang 25 hanggang talatang 24. Medyo mahaba po. Kikwento ko na lang ng maiksi. Merong isang babae doon na 12 taon, meron siyang pagdurugo sa kanyang kalagayan. And what happened was, dahil sa kanyang pag-search, katulad ng ginawa ni Ine, nag-search kami ng mga hospital at doktor. Now, gumastos siya ng maraming pera para manghanap ng manggagamot na pagagalingin yung kanyang sakit. Ngunit, sa halip na gumaling yung kanyang karamdaman, ano nangyari? Nahirapan lang siya. Lalong nahirapan yung kanyang kalagayan. Now, isipin niyo po, hindi ito biro, 12 years. Kung ikaw may karamdaman for 12 years, may inda mo pa kaya yung hirap, no? Nagdudugo yung iyong katawan? Or yung, pag sinabi kasi yung sakit ito sa babae, no? Yung, anong tawag natin doon? Hindi plus. Whatever. Meron medical term na pag-uusap dyan. Napakahirap nito, 12 taon. 12 taon na naghihirap, at the same time, 12 taon naghahanap ng lunas kung saan makakita ng milagro para gumaling yung kanyang karamdaman. So, sa lahat ng panahon, araw na tumagal ng 12 taon, ang meron siya ngayon ay pagkabigo. Sawi. Ngunit, ito yung mabuting balita, isang araw, yan yung gisa, no? Ngunit, isang araw, narinig niya ang tungkol sa Panginoong Jesus. Tapos pagkadinig niya sa Panginoong Jesus, alam niyo sinabi niya, mahipo ko lang, yun ang sabi niya, no? Mahipo ko lang ang damit ng Panginoon, ako ay gagaling. So, nakita niya ang Panginoon sa gitna ng maraming tao at actually, yung kwento niyan parang pa ang Panginoon doon, pretend pa. Sinong humawak sa damit? Pero alam naman niya yun kung tutuusin. Kung nabasa niyo yung talata. At sa sandaling iyon, nung siya'y humawak sa damit ng Panginoong Jesus,
ano nangyari? Siya ay gumaling. Now, anong bagay, mahalagang bagay ang nakita natin dun sa istorya ng paghawak ng babae sa damit ng Panginoon? Special ba yung damit ng Panginoon? Meron bang formula yun para... Kasi may mga tao ngayon nagsasabi na naitago nila yung pinampuna sa mukha ng Panginoon at sinasamba nila yung tuwalya na yon, ilalagay sa museum. Meron bang magic yung damit ng Panginoon kaya gumaling ang babae? Of course, hindi yun doon galing. At hindi siya espesyal na uri ng damit na suot ng Panginoong Hesus. What about yung kanyang physical na paghipo? Well, doon nag-start yung paglipat ng kapangyarihan. Now, ang mahalaga po dito ay kanino siya nagtiwala para siya ay magkaroon ng kagalingan. Okay? Anong sabi ng Panginoong Hesus nung humipo siya sa damit? Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. So sa madaling salita, ang nagbigay ng lunas at kagalingan sa babae ay yung kanyang pananalig. Nagbigay ng tunay na lunas sa kanyang karamdaman. Ito rin po yung katulad ng talatang pinag-uusapan natin ngayon. Bakit? Ang sabi po, nang kayo'y sumampalataya sa anak ng Diyos, kayo ay may buhay na walang hanggan. Upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Actually, yung babae, wala na siyang ibang inaasahan. Wala na siyang ibang pagkukuhanan talaga ng lakas. Kaya finally, kumapit siya sa Panginoon. At importante ito, no? Hindi siya nagkaroon ng doubt, pagdududa. Hindi katulad natin, magpe-pray tayo, Lord, pagalingin mo po ako. After mga ilang minuto, gagaling kaya ako. Totoo ba yun? Ganun na, itatanong mo sa sarili mo, kaya kaya ng doktor pagalingin ako. Yung mga ganung bagay. Makakatulong ba ito? Samantalang humingi ka ng tulong sa Diyos na ikaw ay pagalingin, parang ganung bagay na ito. Hindi naman totoo kasi yung pananampalataya. Lumapit siya dahil alam niyang siya lamang, ang Panginoon lamang, ang magkakaloob ng pag-asa sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, baka naman may ilan dito sa atin na katulad ng babaeng yon. Sinusubukan natin ang mga maraming bagay, umaasa tayo sa ating salapi, umaasa tayo sa ating sariling kakayahan, umaasa rin tayo sa ating mga ginagawa. Umaasa tayo, lalo na sa relihiyon ngayon. Maraming mga tao, ang relihiyon ang kanilang inaasahan. Lately nakapanood ako ng vlog, yung mag-asawa, yung sinasabi ko nga kay baby, hindi niya alam, pinapanood niya yung nagbablog. Akala niya, pagluluto lang yung ginagawa nung mag-asawa. And then lumabas sa isang segment nila, nagtapat sila na sarili nilang kakayahan ang pangyayari na nagkaroon sila ng kayamanan ngayon. Dimaman sila dahil sa sarili nilang kayamanan. Then I found out na itong dalawang ito ay membro ng New Age movement. Nag-claim sila ng mga term na ginagamit ng grupong relihiyon na New Age movement. Mag-ingat kayo, minsan hindi nyo alam na New Age movement pala dahil ang liwanag nila sa tao ay mukhang maganda. Pero ang pinagtitiwalaan, karamihan ng New Age movement ay yung sarili nilang effort. Siguro sa Bible study, discuss natin kung ano itong mga grupong ito. Sa panahon ngayon, ang pinag-uusapan natin ay yung pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mauunawaan kasi natin yung tunay na kahalagahan ng pananampalataya kung totoong nauunawaan din natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi tayo lumalapit sa Panginoon dahil sapat na yung ating kakayahan, kaya tayo humingi ng alalay sa Kanya. So, dapat definitely paglalapit ka sa Diyos, zero ka. Wala kang pagmamalaki sa Kanya. Ang magandang balita, hindi tayo tinanggap ng Panginoon dahil sa tayo ay karapat-dapat. Ang pinakamahalagang bagay, mensahe na dapat maintindihan natin, tinanggap tayo ng Panginoon dahil tayo lumapit sa Kanya at siya'y merong pananampalataya na ating makukuha.
Kaya nga minsan parang maingat din ako eh. Ayokong gamitin yung tinanggap ko ang Panginoong Hesus. Ang katotohanan, ikaw ang tinanggap ng Panginoong Hesus. Kasi minsan nagiging mayabang yung iba. Ligtas ako kasi tumanggap na ako sa Panginoon. Eh hindi naman tayo karakap. Dapat. Ang unang-unang dapat na makikita natin sa buhay natin is yung pagiging pagkukumbaba ng isang tao na talagang surrender, nag-repent ka sa buhay mo na ang inaasahan mo lang para magkaroon ng kaligtasan, makamit mo yung tunay na buhay na walang hanggan ay dahil sa Panginoong Diyos. Tandaan po natin, ang tunay na pananampalataya ay, paano ko ba sabihin to? Kapag tumigil na siguro yung aking paghahanap ng pag-asa sa sarili ko at magsimula na lubos kong hahanapin yung pag-asa na manggagaling sa Panginoong Diyos. Kapatid, ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Juan upang malaman natin na kayo may buhay na walang hanggan. Sapagkat ang katiyakan ay hindi dahil sa malakas yung ating pananampalataya. Ang dahilan, ang katiyakan ay dahil sa ang Diyos na ating pinagtitiwalaan ay palaging tapat at makapangyarihang tagapagligtas. Upang kayo'y sumampalataya sa anak ng Diyos, and then it follows na kayo'y may buhay na walang hanggan. Sa program niyo, silipin niyo po, may buhay na walang hanggan. Kapatid, ang pagkakataong ito, nagpapaalam ang Apostol Juan na ang tunay na sumampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan. Hindi ito isang bagay na parang matatanggap natin pagkatapos ng kamatayan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi ka pa namamatay. Tignan niyo to, sa inyong katabi niyo, hindi pa tayo namamatay. Andiyan na ang buhay na walang hanggan. Natanggap na natin. Hindi yung pag namatay ka, saka pa lang ibibigay. Katulad ng mga pelikula, di ba? Saka pa lang nagbibigay ng verdict pagkaharap daw kay San Pedro. Yun yung ating nakagisnan na kaugalian at may hawak pang manok. Yung hindi ko alam kung anong connection ng hawak na manok doon sa langit. Pagka-akyat mo daw sa langit, San Pedro, may hawak ng manok, kaharap ka, at hawak niya rin yung susi. Twisted scripture yung kanilang ginawa, no? Mali. Ang susi ay ang ebanghelyo, mabuting balita. By the way, so, ang point is, ang buhay na walang hanggan, magsisimula na ngayon sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Nagsisimula na. Pwede mo na siyang matanggap. Advance. Kaya, kapag meron ka ng buhay na walang hanggan, meron ka ng kapayapaan, anumang oras dumating ang kamatayan, meron kang katiyakan na makakapiling mo 100% ang Panginoong Hesus. Amen ba? Baka yung iba sa inyo ay duda pa rin na pagkagising ko at namatay, ano nang haharapin ko? Hindi pa rin kayo sigurado. Now, hindi dahil alam natin ang eksaktong araw ng ating kamatayan o paraan kung paano tayo mamamatay, ang isang bagay na dapat nating tandaan, kanino tayo nakasalalay sa ating buhay? Sa Diyos ba o sa sarili mo o sa ibang tao? Kaya, I would suggest, tanungin natin ang ating sarili ngayon. Kung sakali bang tayo ay mamatay ngayon, mayroon ba akong katiyakan? Makakapiling ko na ba ang Diyos? Pakailanman? O anong isasagot mo? Mabuti akong tao, Panginoon. Mabait ako nung nandun ako sa lupa. Namimigay ako ng Christmas card. Ganun ba sasabihin mo? Marami akong nagawang mabuti. Panginoon, parang ganun kasi yung senaryo ng yung verse 13, no? Nahaharap ka sa Panginoon, anong isasagot mo pag tatanungin ka na, bakit kita papapasukin sa langit? Anong isasagot mo? Ako po ay maraming nagawang mabuti. Palagi ako nagsisimba, kaya dapat akong pumasok sa langit. Or, yung kalawiwang guest ng mga tao, bahala na ang Diyos dyan. Siya naman nakakaalam yan eh. Yung ganung daya, ano? Na hindi mo sasabihin kung nanampalataya ka o hindi. Papasa Diyos mo pa yung sitwasyon mo na actually parang
arrogance yun kung tutusin Nagbigay na nga ng solusyon, ng paraan upang malaman natin na tayo may buhay na walang hanggan. Tapos sasabihin mo, bahala na siya. Hindi po ganun ang usapan dito. Tanungin natin ang sarili natin ngayon. Sakaling tayo dumanas ng kamatayan, ano ang ating isasagot? Muli, ang katibayan ng katiyakan ay nakabatay, tandaan nyo to, kung ikaw ba ay tunay na sumampalataya sa Panginoon. Yung naunang talata, yung talatang 12, ang sabi doon, ang may anak ay may buhay. Ganon din yung binanggit ko sa John 3:36. Paborito ko yung John 3:36 kasi yung kauna-unang talata na nakita ko na nagpatunay sa pananampalataya Ang kinaroroonan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan, bagkus ang puot, galit ng Diyos ang kanyang haharapin. So, itong katiyakan ng kaligtasan ay hindi natin pwedeng sabing batayan kung tayo ay perpekto sa pananampalataya, kundi sa pagiging tapat ng Diyos. At isa pa, dapat nakita natin, sapat ang biyaya, sapat ang ginawa ng Diyos upang tayo magkaroon ng paraan, tayo magkaroon ng daan, magkaroon ng buhay papunta sa Kanya. So, I would say, mga kapatid, na sa totoo lang, lahat tayo, walang excuse, may taning na ang ating buhay sa ayaw at sa gusto nyo. Darating ang araw, makinig kayong mabuti, darating ang araw na ang buhay natin ay matatapos dito sa mundo. Subalit, ang magandang balita ng unang Juan, talatang 13 ng Kabanata 5, sabi doon, hindi tayo kailangang mabuhay sa tinatawag ng sana, baka, o siguro. Ang sabi ng salita ng Diyos, upang inyong malaman na kayo may buhay na walang hanggan. Napakabilis dumating ng kamatayan. Ang tanong ay, handa ka ba? Handa ka ba? Kailangan po, nakahanda ang bawat isa sa atin, ang kaluluwa na humarap sa katiyakan. Pero dapat merong katiyakan, merong kaligtasan, merong buhay na walang hanggan. Ang commandment sa atin ng salita ng Diyos ay lumapit tayo sa Kanya habang may pagkakataon. Sa talata ng 2 Korinto, talatang 6, sabi doon, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas, hindi noon, ngayon ang araw ng kaligtasan. Lumapit tayo sa Kanya habang may pagkakataon pa. Magtiwala po tayo sa Diyos sapagkat ang kinaroroonan ng anak ay mamumuhay na mayroong kasiguruhan at katiyakan. At ang katiyakan na binabanggit natin ay hindi dahil tayo malakas sa pananampalataya. Ang katiyakan na pinag-uusapan natin ngayon ay dahil sa Panginoong Hesus na ating pinagtiwalaan, na ating binigyan ng pananampalatayang tapat sapagkat Siya lamang ang tunay na makapang-ariya. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Alam namin na maikli ang talata, subalit alam namin na tumimo sa puso namin ang bagay na ito. Paalala sa amin na ang buhay na walang hanggan ay aming matatamasa sa aming pananampalataya. Ang buhay na ibinigay mo, Panginoon, ay walang hanggan. Kaya maraming salamat po. Dahil hindi mo kami hinayaang mabuhay doon sa mga pangkaraniwang salita namin na sana, baka, o baka sigurado. Ang iyong salita, maaari naming malaman na kami ay may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming puso na kami magkaroon ng tamang pagsuri kung tunay ang aming pananampalataya. Patatagin mo kami ng aming katiyakan. Tulungan mo, Panginoon, ng aming kasiguruhan na kami mamuhay ng tapat sa iyo. At kung sino man
ang hindi pa tunay na nagtitiwala sa Panginoong Hesus ngayong umaga dito sa tahanang ito. Dalangin ko na silipin mo, puntahan mo, sampalatayanan mo ang salita ng Diyos na ikaw ay lumapit sa Kanya. Panginoon, habang nabubuhay po kami dito sa mundo, muli po ay tulungan mo kami na mamuhay ng may pananabik sa buhay na walang hanggan. At yung din, Lord, pairali namin ang aming pagiging tapat sa pagsamba at pagsunod sa iyong dakilang anak ang Panginoon. Dumating man ang araw na tawagin mo na kami mula sa buhay na ito, naway matagpuan mo kaming nakakapit pa rin sa iyong anak, nagtitiwala sa Kanya, at handang-handang makapiling ka magpakailanman. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.